Okay? And to start with, sa ato ang ikaduhang hugna sa panimbahon akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. And open your Bibles in the book of Luke chapter 19. Luke chapter 19, and we will read from verse 1 up to 10. Luke chapter 19. And this is one of the most famous story in the Bible, ang story sa kinabuhi ni Zacchaeus. And when we hear about the story of Zacchaeus, it is most likely kasagaran is negative. But today, atong kuhaon unsa ang lesson nga atong makuha sa kinabuhi ni Zacchaeus nga nahimo siyang nagmadinaogon diha sa diyang ang iyang kasing-kasing, iyang una-una, iyang espiritu, iyang giusab, nga iyahang pangitaon ang kahayag diha pinaagi kang Ginoong Kristo. So atong basahon sa tubag-tubag, ako magauna, then kitang tanan sa verse 10. And Jesus entered and passed through Jericho. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was little of stature. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. And when they saw it, they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Jesus said unto him, This day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. Kitang tanan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Akong baligon ang katapusan nga bersikulo, and we should always remember this. Dili si Ginoong Kristo ang nagpalayo sa toa, but usahay, or most of the time sa mga Kristohanon, kita. As what the Bible says, for the Son of Man, this is Jesus Christ, is come to seek and to save that which was lost. Shall we pray? Our most gracious and loving Heavenly Father, nagapasalamat kami Lord, diini nga takna, imong gihatag kanamo, nga kami nagkatapok sa pagsimba ug sa paghimaya sa imong ngalan ug sa imong anak nga si Jesu-Kristo. Amahan, karon taknaa, among ginapaubos among kaugalingon, nagapangay kami kapasayloan sa mga sala nga among nahimo. Lord, himuha kaming worthy sa pagpaminaw sa imong mga pulong, sa imong mga panalangin. And Lord, ang imong mga pulong, akong pagampo nga sa pangalan ni Jesus, mahimo kining panalangin, mahimo kining pagdasig, mahimo kining pagkorek o ligon sa mo ang kinabuhi, labi na pagdugang sa mong langit nun nga kaalam. Amahan, kung wala ikaw, wala usab kami arang mahimo. Busa Lord, akong pagampo, daghang kayong salamat sa mga panalangin, sa imong grasya, sa imong kaluoy, sa among kinabuhi, sa matagadlaw nga tanan. And Lord, karon nga takna ako nagampo, gamita ako mightily sa paghatod sa imong pulong. And Lord, puna ako sa balan nga Espiritu Santo, butang ipamulo akong pamaba. And Lord, ihatag ka namo ang kadaugan karon nga adlaw sa panimbahon, ilabi na sa imong mga pulong. Ugamahan akong pagampo kung sa may mga himuon ni Satanas nga iyang gubaon, disturbuhan namong panimbahon sa pangalan ni Jesus. Satanas, pahawa diri, kauban sa mga clean spirits. And Lord, pakigistorya ikaw kanamo karon sa imong mga pulong. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug sa kagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Sa mga karaan nga baptist, kining storya ni Lazarus, isa gini siya sa mga famous nga story sa Bible, no? Nga ning katkat sa sycamore tree, then nagitaan siya ni Jesus Christ, gani na ikanta nga nahimo niini. But today,
we will look on the greater side sa dagan sa istorya ni Lazarus, ni Zacchaeus, I mean. Kaya nga naman, it could be, or not it could be, but maybe, daghan sa tuad diri nga pariha og giagihan, or pariha og sitwasyon sa kinabuhi ni Lazarus, which is very similar. Kay maskin pa og luwas na kita, pwede manggod gihapon kung atong kasing-kasing, atong hunahuna, atong espiritu wala nakaset diha sa paghimaya sa atong Ginoo, pwede pa nga atong kinabuhi magamit sa dili kahimutan sa atong Dios. And sa dagan sa atong gibasa sa story sa kinabuhi ni Lazarus in Luke chapter 19 verses 1 up to 10, niabot sa punto sa kinabuhi ni Lazarus, but pasabot dili ang kwarta maoy pinaka-ultimate nga makahatag kalipay ug satisfaction sa tao. Dili kwarta. Dili ang mga kabtangan, dili ang mga properties, kay kana mga dayan-dayan lang na siya sa atong kinabuhi. Pinakauna sa tanan, sama sa story sa kinabuhi ni Lazarus, dato mangit siya. Giingon diri sa verse 2, no? And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And I believe so, dato siya in terms sa bahandi, in terms sa propiedad. It is because he is a taxman. Kadtong Martes, Thursday. Niadto mi ni Gladys sa PhilHealth, kay nag-upgrade sa ako ang MDR. Unya, di ba atbang sa PhilHealth, na diha ang opisina sa BIR. Paglabay nako sa may PhilHealth, mingaw pa, mga alas 8 pa to sa bultag. Mingaw ang parkinganan. Pero pag abot nimo sa unahan sa may BIR, puro puno ang parkinganan gikan sa sulod hantod sa gawas. No? And di ba daghan natang mga nadunggan nga mga balita, nakitaan nga mga expose nga parihaan ang naay para tong kay sa panahon ni Duterte, di ba, si Lusutan, gipaninglan siya pila to ka bilyon, pero sa iyang kahadlok nga masarada na iyang kumpanya, ning bayad yun siya after a week. And then before that, naay mga nabalitaan nato nga mga taga BIR nga mao lagi naay bayro nun nga tax ang isa ka kliyente nga worth 100 million, pero nadala lang og hangyo sa BIR, yung sila na muhilot, tagain lang ko og 20 million, diba? So sa kinabuhi ni Lazarus, as he is a taxman, no, kining corruption sa BIR, dugay na gyud ni hantod sa nagpanahong pagiday ni Zacchaeus. No? Although he is a rich man, kaya niya paliton iyang usab paliton, kaya niya suoton yang gusto suoton, kaya niya kaunon. No? There's nothing impossible sa iya tungod kay nasa kwarta. But atong na-realize sa dagan sa istorya, niabot sa punto ni Zacchaeus nga dili ang bahandi may makalipay sa kuwa, dili ang kadaghan sa akong property ang makalipay sa kuwa, dili unsay naa nako, but unsay kakulangon nako, which is Jesus Christ. And this is only a proof that everyone needs Jesus Christ. Number one is for salvation, eternal life. And the other kind of salvation is ang kanang matag adlaw, that what we need is the right direction. The right direction that can only be achieved by being kita mahimong humble, kita mahimong magtuon, kita mahimong dawaton ug atong i-apply sa atong kinabuhi, that the right kind of direction sa atong kinabuhi is only by Jesus Christ. Next is righteousness, pagkamatarong. And this is very true. Kung atong sariling paningkamot lang nga magbinuotan ta, nga mahimo natong ma-appreciate ta sa ubang tao, muabot gyud ang punto sa atong kinabuhi nga giunsa man ni na akong paningkamot nga mahimo ko matarong, mahimo kong buutan sa tanang tao, pero nganong dili man gyud gyapon ako mahimo. It is because, as what the Bible says, in John chapter 14 verse 6, Jesus Christ is the way, He is the truth, He is the life. Dili ginato kaya, not until
atong i-adapt ang prinsipyo sa Ginoo, which is maghihimo ni Zacchaeus ay ang kinabuhi nga dili niya kaya nga magpadayon sapagkat dili matarong siyang kinabuhi. But I need Jesus Christ in every day in my life for salvation, for direction, and unsa pa, for inspiration. For inspiration. Ikaduha, sama sa story nga atong gibasa sa labi na sa verse 10. We should always remember this. Jesus Christ, si Ginoong Kristo, never kita niya i-abandon. There are just times nga kana bitang siya mismo atong ginasalikway. In the sense nga kana bitang unsa atong ginahimo that we are so guilty tungod kay kabalutang wala na himaya ang Ginoo. Mao nang kita na mismo nagpalayo kay ngano dili gud makikuyon ang Ginoo sa atong ginahimo. Pero sama kay Zacchaeus, sa iyang kinabuhi, all his life, he understood nga sa iyang kinabuhi, si Jesus Christ da iyang ginapangita, iyang gikinahanglan. Diba? Mo nag-iingon sa verse 3. And he sought to see Jesus who he was. Mo na dapat natong himuon sa atong kinabuhi, dili lang kay kada Domingo nga atong pangitawon sa Ginoong Kristo nga maadto ta sa simbahan, but every day sa atong kinabuhi that we should always seek, that we should always look for what is right, the right kind of direction, the right kind of salvation that is only in Jesus Christ. And we will never achieve that, not until every day sa atong kinabuhi, sama kay Zacchaeus, that he is seeking Jesus Christ. Question is, are we doing the same? Si Jesus Christ, ingon pa sa verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. This is not just speaking about loss, about the salvation, eternal salvation. As you see, daghang tao karon that are lost in direction, that are lost in right kind of decisions in life, that are lost in the right kind of words that are coming out sa ilahang baba, that are lost sa ilang kinabuhi nga kung diin sila mismo galibog sa ilang himuon. Karon bitong panahon na no nga nawala na si dili na si President Duterte ang leader sa atong nasod. Murag nagkahadlok ang atong panahon. No? Dito ko na kanang una na alarma katong sakalinan tong babae, tong architect nga gi-rape. Then naanapoy katong after a month katong sa Cebu nga taga Panabo, babae gihapon, mao gihapon nahitabo. Unya, lately lang, 2 days ago, sa Cebu gihapon, 17 years old, gisugo sa iyang mama nga mupalit og something sa tindahan, then wala nakabalik. Then after a day or two, nakaplaga na lang, naasa sapa. Patay na. Why? It is not atong i-blame ang victim or ang tao. Kana bitang pag ang kahayag, no? I mean, ang leader or ang panimalay, or ang kita mismo, wala nato ginapangita si Ginoong Kristo, wala ta nagapaningkamot, nga mao ni ako ikinabuhi, nga kaalam sa matag adlaw nga tanan, ang prinsipyo sa Ginoo, we will always be lost, we will always be discouraged, we will always be stressed in our life. Mabitaw kining Facebook, it is a blessing sa atong simbahan. We will use this as a platform nga atong ipalaganap ang pulong sa Ginoo. But sadly, napoy uban nga mga katawhan nga instead ang ilang i-post is ang kahimayaan sa Ginoo sa nahitabo. Mao na gina-post nila unsay ilahang gisuot, gina-post nila unsay nindot nga dagway nila nga sadyang nag-makeup sila. And you know, these things are very critical, no? It's a warning sa matag usa kanato that ang atong mga kabataan atong pahimangnuan, atong bantayan. Kaya nga no, there are a lot of predators sa online karon. Siguro katong babae, tong batanon nga gi-rape, 17 years old, siguro mahilig sa sigig post sa Facebook, unya na po ni mga predator, mao na siya. Mao na sa ato ang kinabuhi sama sa gihimo ni Zacchaeus.
Seek, no? Always seek who Jesus was, who Jesus is. Kinsa man si Jesucristo sa atong kinabuhi ug unsay iyang mahimo para sa atong kinabuhi nga kita mismo mahilikay sa mga kadautan. No? And number 3, niabot sa punto sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ana siya, dili na gid nako ni makaya. Dili nako ni makaya nga ako lang akong kaugalingon nga paningkamot nga mahimo kong matarong. No, I need to reach out to Jesus Christ. Mo bitaw ni in verse 4, Luke 19 verse 4. Unsa gihimo ni Zacchaeus? Ano sa verse 3, so sa verse 3. And he sought to Jesus who he was, and he could not for the press. Dili siya kalusot, dili siya makadol kay Jesus Christ, kay daghan baga kayo ang mga tao. But did it stop him? No, he did not stop. Because he was little of stature. Sa iyang kagamay, di gyud siya kalusot. No? I don't know sa iyang height, but as what the Bible says, he is little of stature. Meaning, sama siguro height sa bata, dili siya basta-basta makalusot. And he is known as a publican, as a taxman. Daghan tao po ang dili gusto, nga paagihon siya kay salbahis ding tawhanan ni. Apan sa kasing-kasing ni Zacchaeus, gusto ko magpadol kang Ginoong Jesucristo. Because I need Him. I need Him for righteousness, for salvation, for direction in life. Sa dili siya makalusot sa mga taon, sa gihimo niya in verse 4, and he ran before. Naningkamot siya nga mauna niya itong mga tao nga nagapadulong kay Jesus Christ, nga makauna siya. But then, nagyapoy mas nauna sa iyaha. Did it stop him? Dili na lang ko mo padol kang Ginoong Jesucristo kay na ay babag. Naningkamot ko nga mag-una-unta ani mga tawhana para mauna ko maabot, maduulan ako si Jesus Christ. Di gyapon ko kaapas. So what he did? No, he did not stop. It says in verse 3 and verse 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree. You know, akong tanda, grabe ka agresibo, grabe ka delikado sa kinabuhi ni Zacchaeus ang iyang gihimo, nga nikatkat siya sa kahoy. You know, kita man siguro tanan nakaagi katkat og kahoy, di ba? Og dili ka mo plaster og katkat, di mo tarungog gunit, meg di ka mahulog. Di ba daghang kay nabalita sa TV katong batan-on nga ning katkat kay nanguhag rambutan ba to, nahulog, natusok siya sa kanang sa kural, kanang mga sima-sima, no? So si Zacchaeus na ay urgency. Inana ba sa atong kinabuhi nga everyday na atay urgency nga dapat magampo nako, dapat I need to meditate on the word of God. No? Karon ang ugma ang schedule sa simba, dapat musayuko. Karong gabi ang schedule sa ato ang live streaming sa Wednesday worship service, dapat I will be on time. Urgency and excited. You know, ang motivation nga na kay Zacchaeus sa aning panahon na, I hope that you will nakuha ninyo akong pasabot. Unsa ka-excited si Zacchaeus. Kasi for the longest time in his life, nadungog lang niya unsa si Jesus Christ. Jesus Christ has been healing diseases, has been casting out demons, has been preaching, has been doing so magnificently nga daghan tao ang nausab ang ilang kinabuhi. Even si Nicodemus, even ang katong abogado, even ang katong tao nga paralitiko for more than 30 years. And on that day in John chapter 5, si Jesus Christ mismo nag-ayo sa iyaha. Even that widow nga iyang anak na babae na ay leukemia, na dili siya kadol kay Jesus Christ, but ayang handom lang. Ako lang untang magunitan ang tumoy sa sanina ni Jesus Christ. She has that faith. She has that motivation. She has that excitement that I need Jesus Christ. And sama kay Zacchaeus, although he is a very bad man, dautan yun. Kaya nga naman, sa diyang napansin siya ni Jesus Christ. Sa diyang giingnan niya, Zacchaeus, adto ta sa inyong balay. Because today, salvation moabot sa imuhang balay.
Ang dahil nagreklamo, di ba? A lot of people were murmuring, tikasan man na siya, daotan man na siya nga tao. But did it stop? Zacchaeus nga, ay tama day, Ginoong Jesucristo, daotan di ko dapat magpaduol sa imo. No! The more hinon siyang na-motivate ka, di ginagyo ka mubulag ka Jesus Christ. And that is what is happening sa atong panahon karon. Nga daghan man magtotoo ni Kristo Jesus that what they are looking at sa ilang kaugalingon kung deserving ba sila. No! We are deserving. We are kining naatay katungod na magpadul kang Jesus Christ, but ang pangutana sama ba kay Zacchaeus ang atong espiritu nga nagapangita gitag pamaagi nga dili mapalayo but perminti nato ikinabuhi kung unsa si Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kay kuming tagrason gikapoy na ko nga mahimong Kristohanon, murag ako na laman perminti ang nagtinarong or murag wala maghihapoy kadaugan sa akong kinabuhi. That is what you are thinking. But God, He Himself is always and constantly looking at you, and at the point of your time nga dapat kang tabangan ka. Never ning fail si Jesus Christ gid sa atong kinabuhi. It is just kita usahay ang ning fail sa iya. Just like Zacchaeus, although he has this motivation, inspiration, nga i-surrender gyud niya ang kinabuhi kang Jesus Christ. And so it did happen. Nahitabo to. Pero unsa nahitabo? Dili tan ang tao nalipay sa iyang gibuhat. And that is the reality. Di ba sa atong kinabuhing Kristohanon, sa tanan natong ginahimo paningkamot, naagyud og naay tao nga di gyud malipay sa atong kinabuhi. Dili nato ma-please tanan. Maybe ngano kaha? Siguro ang ilang nakita sa atoa ang atong old human nature, dili ang kabaguhan nga nadi kang Hesukristo. That is one factor. Nga masking kita magtotoo ni Kristo Jesus, sa diyang inigawas nato sa atong simbahan, sa pagkinabuhi nato sa ato ang community, sa atong trabahuan. O kung anong wala na usab ang ilang perspektibo, ilang pananawon sa atoa, nga ilang pananaw sa atong murag daotan, salbahis lagi hapon. Kaya nga ang ilang nakita sa atoa, ang atong old human nature, why not change the dynamics ilang una-una by doing the things that are accordingly nga ilang makitaan ang kabaguhan nga naa sa atoa. I know it's very challenging. Lisod, labi na ko ang environment nga asa ka, kana bitong there's full of hate, there's full of anger. Ayaw padalaan ng saying nga, if you cannot beat them, join them. Ipakita, baruga. Nga ang kabaguhan, nga naa kang Ginoong Jesucristo, nga naa ka nato ipakita sa ilaha. And which is true. Di ba? Sa trabahoan or maski nasa, di gid mawala ng chismis. Di gid mawala ng pandaot. Dili gid mawala ng pasipsip. Ang importante sa atong kinabuhi nga si Ginoong Jesucristo may nahimaya. Because kung nasa atong kasing-kasing bitaw, nga mahimaya nato ang Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi, ug unsa may imong himuon, wala gid kay mahimong sayop. Kay nga naman tama ang direksyon sa imong kasing-kasing ug sa imong hunahuna eh. Tanawa si Zacchaeus. Ya tinuod before daotan siya. Ya tinuod before tikasan siya. Pero sa dihang giusab niya ang dynamics sa iyang utok, I will make a decision now and forever that I will always seek Jesus Christ in my life. Daghang tao nagpugong sa iyaha. Gitistingan niya nga mag-una og dagan pero naapsan gihapon siya. So siyang gihimo, ning saka siya sa kahoy. Diya sigurado gid siyang wa na gyud makaapas niya, mas taas na gud siya. Para ang iya lang tuyo nga makit-an lang si Jesus Christ. Makit-an lang.
But Jesus Christ knew nga naa si Zacchaeus diya. Si Zacchaeus wala siya kabalo, pero ang nasiyang kasing-kasing kay naay guilt sa iyaha. Unta makitaan lang nako siya kung unsa gid siya. Although I am seeking sa pagkamatarong ako lang sa karon lang ha, nga makitaan lang sa siya. But on that onset, on that time, sa kadaghan tao sa ilang palibot, kabalo si Jesus Christ na isa ka tao diri sa akong palibot. Niini nga crowd nang inahanglan sa akong tabang. And this is what the Bible says, that the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. In Romans chapter 6, verse 1, open your Bibles in Romans chapter 6. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Wherefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. In verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So what the Bible says, knowing this, that our old man is crucified. Mao ni ang symbolic about water baptism. Nga sa dihang kita gitusmaw, giunlod sa tubig, kauban nga gilubong ang atong karaan nga pagkatao, ang pagkabakakon, ang pagkapalaaway, ang pagkadaotan, no? Unsa may mga dili maayo nga atong karaang binuhatan, atong old human nature gilubong diha. Ug sa diyang paghaw-a sa atoa, it symbolizes nga naa nato ang kabaguhan. Knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed. Now, it is our obligation. It is your decision. It is a choice that every day you should make if you want to glorify God, to bury that old human nature, old sinful man, kung unsa ka sa una, that henceforth we should not serve sin. We should not serve sin. Pastor, daghan manggod gihapon kay impluwensya sa palibot. Mutanaw ka sa TV, mutanaw ka sa imong cellphone, mugawas ka, maski nasa, yes, tinuod na siya. But that should not be the reason that you will not go on serving that sin, but we should proceed not to serve sin, but to glorify God in our life. Kung kaganiha, no? Maski unsaon natog maayog tratar sa ubang tao, siguro selective, pero dili nila makita ng kabaguhan gikan ka Ginoong Kristo, kay ngano ila makita ng ato ang masking Kristohano na ta, daghang gyapon ang kusog mamalikas, daghang gyapon kusog mandaot, daghang gyapon palaaway. No? The other one, maybe kung anong daghang gyapon tao maglagot sa to, sama kay Zacchaeus, nga maskin pag ato nang gipakita sa ilaha, ato nang gisubay ang balaod, ang prinsipyo siya atong gi-apply, nga mao na ni akong kabaguhan. Ang ubang tao, mabaguhan po sa tao, murag sila na mismo mo distansya sa tuwa. They saw the newness in us through Christ. But the thing is, dili sila ganahan sa atong kabaguhan. So should we stop? No! Proceed! Isa man atong ginapangita, ang kahimayaan man sa atong Ginoo sa atong kinabuhi. We'd rather please God rather than man. Kaya nga no, at the end of the day, kisa may mong panalangin sa tuwa. Ang katong tao ba? No! At the end of the day, kinsa may muluwas sa ato Katong tao ba? Nga di gana sa ato, dili, ang atong Ginoong Hesukristo.
Mo ni bitaw na itabo kay Zacchaeus that I will go forth, I will climb the tree just to see, just to have Jesus Christ in my life, just to experience as what other people is saying that Jesus Christ is so great in their lives. Nganong ako dili na ako pwede himoon? Pwede na niya dili himoon, di ba? Dato na siya. Kinahanglan pa ba niya og dugang sa lapi? I don't think so. Sobra-sobra pa gani ang kwarta kay ano. Ingon pa gani siya ug naay tao nga ning ingon akong gilimbungan, akong iuli sa iya kaupaton pagid nako. Dili kay nana kadato kung inana imong himuon. Which is mo naghimo ni Zacchaeus. Just to prove that I have the newness in this life. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, if any man be in Christ, kitang tanan nanadak ang Kristo Jesus. If any man be in Christ, you are a new creature. That is why I don't like horror movies. It is not nga ako talawan, but kita man ang mga horror movies, pag ilahang na-possess ang kanang tawhana, kung siya ginahimo ni Satanas, ginabalik niya, ginapahinumdum niya anang tawhana unsa sa kadaotan, ginapahinumdum niya anang tawhana unsa sa kangilad nga pagkatao. Inana ginahimo ni Satanas. Ha? Para dili ta ka-proceed sa kabaguhan di kang Kristo Jesus. Waswasan taon sa atong kinabuhi sa unang panahon. No! But God said, you are new in my sight. Embrace it. Apply it. Live with that newness in life. If there are people na dili sila ganahan sa atong kabaguhan, nga kita ning sunod sa kamanduan sa atong Dios, so be it. Because I want God to be pleased in my life, dili ikaw. And this happened to some of our fellow believers in Christ. Nga naay resistance. Naay resistance. Pastor, musunod na lang siguro ko sa ilaha para walay samok. No, ayaw. Padayon ka. Padayon. Ang kanang imong ginasubay, tuntun karon, maunay tama sa kahimayaan sa atong Dios, sama kay Zacchaeus. Napugnan ba siya sa ubang tao nga mopadol kang Ginoong Kristo? No. Kaya nga no, siya na mismo, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And I have seen believers in Christ nga nag-backslide. For how many years? For how many years? And then they realized, sama kay Zacchaeus, I need Jesus Christ in my life. Remember, in the book of Matthew chapter 5 verse 13, we are the salt. We are the salt. Meaning, kita ang nagapreserbar, di ba? Ang salt is used for preservation, used to enhance the taste. But pasabot sa inyong panimalay. Kung ang uban sa inyong member sa panimalay or kailan ninyo mga Kristohanon, nahimo ng asukal. Mabitaw ni ingon atong isa ka famous na doctor sa Australia. Since na-develop, na-maximize ang potential sa sugar, nanggawas na ang sakit nga diabetes, cancer. Kaya nga naman, mao ni ang ganahan sa cells nga kanabitang cancerous cells, sugar, tamis. But God said, you are not a sugar, but you are a salt. Salt preserves. Wala nagaguba. Ang salt nagahatag og kalami, dili sama kalami sa sugar. O sa atong panimalay, barug ka nga ikaw nagapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Sama kay Zacchaeus ayang kinabuhi siyang kasing-kasing. Ya tinuod daotan si Zacchaeus, pero naay dako kay chance nga magbago. Ug mao nag-embrace ni Zacchaeus ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. If in Matthew chapter 5 verse 13, we are the salt of this earth. Verse 14,
we are also the light. Kahayag. Kahayag. Sa imong palibot nga daghang compromiser, sa imong palibot nga daghang gahimo og sala, gahimo og anomalya. Ha? Barog ka nga mahimong suga, iwag. Unsay pasabot ani, you must be a good example and you must be a blessing instead of being a curse. Ha? Yesterday afternoon, nanawag kay Gladys, no? And was looking for me. And she could not stop from being so thankful. Although she is not a believer at this time, but I've shared it to her, the salvation of Jesus Christ. This happened tong nakadto mi sa Manila. 3 weeks ago, she is so confused. Unsay himuon? Kung kay naa siya gina-process nga papeles padulong sa Canada, pero nagka-problema sa agency dili sa employer. And so nidagan ang 2 ka bulan, 4 ka bulan, 6 ka bulan. And she is so confused and so down. Kaya nga naman, dili lang kay iyang time, iyang gi-exhaust as well as kwarta. And she was this very teary. Sa diyang nag-istoryahan na mi. Anak ko, if what is in your heart nga mahimaya ang Ginoo, don't stop believing on it and have faith on it, kay hatag gina siya sa Ginoo. And so we departed with the prayer, and I prayed for her and asked for God's favor. Then the following week, nanawag siya perti niyang lipaya, pasalamat siya. Pastor, Tagalog po, dili man ko matatas mag-Tagalog. Pero grabe niyang pasalamat yun, gahilak. Sa'yo sa buntag, gahilak siya. Gahilak. Kaya nga naman, sa'yo pa sa buntag, nanawag na ang employer sa iya, ha. I-ready ang imuhang papeles, i-ready ang imong sumani, i-ready ni mga documents. Parte niyang lipaya. Gahapon nanawag siya, pastor, na anak ko schedule date, mularga pa Canada. Ako po mismo, nalipay ko, na Lord, salamat kay nga imong kong gigamit nga instrumento. Ha? And she was the latest nga akong giampuan nga gitagaan og favor sa Ginoo. You see, God said in the book of New Testament, the prayer of a just man, the prayer of a righteous man, availeth much. Availeth much. Siguro sa kinabuhi ni Zacchaeus, nakita niya siyang punto nga naa siya mga maayo nga ginaplano sa iyang pananawa, pero wala nagakapanghitabo, pakyas perminting. And niabot sa punto siyang kinabuhi nga murag dili na gid ni siya mao. I am so down. Di ba nahitabo ni siya tong kinabuhi? There are times nga kanabito ang atong ginasaligan ang atong kaugalingon, dili sa atong Ginoo kay nagsaligta nga mao ni ako nahuman, mao ni ang kadaghan sa kwarta sa akong bangko, daghang kong propiedad, daghang kong kaila, but then pakyas gihapon. And so Zacchaeus decided, nobody can stop me from serving God. Kung na may ubang tao mutulisok sa kuha, nga dautan man ka, no, I will not listen to them, but I will focus on Jesus Christ. Because this is the very best decision in my life. And this is what he did. Gihimo ni Zacchaeus. Zacchaeus sought Jesus Christ and continued to serve Christ no matter what. Maski no sa pakadagan nga obstacle sa iyang kinabuhi. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14, the word of God says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. If my people, who are these people? Kita, we are the sons of God. We are the children of God. Because there are times we are not humble.
There are times we do not ask for help because we knew nga kaya na ako ni. There are times that we are not looking for Jesus Christ for the right direction, even on our very responsibility to be here at church every Sunday. Unya mo reklamo ta, Lord, nganong hantod karon wala man gyapon ko'y panalangin. Pero unsa ingon sa Ginoo, if you will only humble, pray and seek my face and turn from the wicked ways. Unsa ingon sa Ginoo, then I will hear your prayers. Then I will answer your prayers. And so it did sa kinabuhi ni Zacchaeus. Ultimately, ang iyang mga negatibong nga mga ginabati, panguna-huna, nangawala because that's what the Bible says in John 14 verse 26. The Holy Spirit will be our comforter. It will teach us what to do. It will guide us what to do. And it will always bring us into remembrance kung sa itong dapat dili himon. Because kining garbo yun, no? Garbo, grabe yun. Diba? Pwede ba unta dili mo dul si Zacchaeus? Pero ana siya, way mahimo gini akong garbo. Way mahimo. Kasi ano sa itong Ginoo in James chapter 4 verse 6, God resisteth the proud, but He giveth grace unto the humble. Mo ni nakanindot nga kanabitaw ang pulong sa Ginoo, si Jesus Christ mismo, dili lang kay gitagaan ta niyang kinabuhi nga walay katapusan, but ginatudluan ta niya sa matag adlaw nga tanan. Kabalo mo kining pagpailog, kining ato ang garbo atong i-manage og tarong. Dako jud kay kahimuan sa atong kinabuhi. Sa mga driver dire, no? Naga-drive. Kung kana bito atong garbo dili nato i-control. Panahon nga mag-drive ta, pwede ta kakitag-away. Pwede pa ta mamatay. Kita mo atong kuan sa national TV, tong diri sa diversion road, tong naihubog kaayo nga nagsuray-suray sa kalsada. Kay nga naman garboso lagi kay ginang hubog, ay nag-uli, drive, tulog na lang dire. Mao lagi na, ang garbo bitaw sa sa Bible, pride goeth before destruction. But when we humble ourselves, God said in James 4, verse 6, tagaan gyud kanya grasya. Tagaan gyud kanya grasya. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Secondly, nga kana bitawng it comes out from pride is kining ginatawag og greed. Kung anong si Zacchaeus na nakaya niya nga nagpadul kay Jesus Christ, kay una gisalikoy niya iyang pride. Ikaduha, enough na gyud niya akong greed, tama na ni dili na gyud ni siya maayo. Kaya nga naman, dili niya makaya observe si Jesus Christ because Jesus Christ represents righteousness, and what He does as a taxman sa iyang trabaho mismo nga naghimo siya binuang is unrighteousness. And greed follows selfishness and ambition. These are the things nga kung din usay ang isa ka Kristohanon, dili mahimo siyang consistent sa pagpangalagad sa Ginoo. There are times nga kaya nato exchange ang panahon sama niini. Why? Na-pressure ko sa akong boss. Kinahanglan ako ni siya nga overtime. Kinahanglan ko magpa-impress sa kumpanya as an ambition para dali ko ma-promote. Kristohanon, dili na mo'y nakita ni Zacchaeus. At the end of the day, nakita niya nga ang kaya mutuboy sa akong kinabuhi, ang kaya nga akong kinabuhi mahimong maayo sa ubang katawhan, nga akong kinabuhi dili mahimong kanabitang puro kapakyasan. Isang pinakauna nga akong pangitaon gyud si Ginoong Kristo. Nga ako siyang alagaron.
Mobito na ingon sa Psalm 37. Psalm 37 verse 3. Trust in the Lord, not to trust in ourselves. Kaya usahay, pwede ta malingla, pwede ta ma-deceive sa atong kasing-kasing. Remember, in the book of Jeremiah, our heart is deceitful, very deceitful, and very wicked. But when we put our trust in God, in Psalm 37 verse 3, trust in the Lord and do good. So shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. This is a great benefit sa dihang ang atong pagsalig na sa atong Ginoong Kristo. Pultulan ka unsay dapat maayo nga himuon. In verse 3, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. And in verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. No karon nga buntag, atong nakita ng story sa kinabuhi ni Zacchaeus. Nga ang pagpangalagad yun sa Ginoo, nga kanang mahimaya siya. Dili kay sa sulti lang. Dili sa sulti lang. Ha? Do you think wala na nahitabo sa kinabuhi ni Zacchaeus? Nga niana siya, gusto nako mualagad sa Ginoo, gusto nako mo surrender sa Ginoo. But that is not enough. And so he made a step nga makit-an sa Ginoo nga tinuod siyang nagbago. Dili pwede nga sige lang tag-ingon sa atong kapwa Kristohanon o sa atong kaugalingon mismo. Nga mahimo kong mainiton kung wa kay himuon. Ha? Mo nagiingon sa Psalm 37, number 1 is trust, secondly is delight, and number 3 is commit. Dili ka pwede mo commit sa isa ka relasyon nga ikaw mismo wala nalipay. Dili ka pwede mo salig sa isa ka relasyon kung dili ka kabalo mo commit nga mahimo kang magtarong, nga mahimo kang seryoso. Mo puna sa atong pagpangalagad, atong relasyon sa atong Ginoo, first is you should trust no matter what. Maski no sa panang obstacles nga nasa imong atubangan. Ha? Kaya sa imo na mahimong rason sa mga kaigsunan. Pastor, di sa ako kasimba kay inana. Well, ang nakabalog yun nga tinod nga rason, ikaw atong Ginoo, not me. Then secondly is delight. Kana bitong naa kay kalipay, si Zacchaeus, kabalo siya, unsay nadunggan nga balita about kay Jesus Christ. And when he decided nga murag kanigod ang mahatag kanakong kalipay, I will go for it. And lastly is to commit thy way. Maski na ko bitaw ga dissect, ga study sa kinabuhi ni Zacchaeus, I'm so amazed. Nga ako mismo pinakauna nga na-blessed. Inani day dapat ang atong batasan ng mga lagad kay sa atong Ginoo sama kay Zacchaeus. That nobody can stop me. Kay kung naay mo pugong sa imuha, dili uban tao, but imong kaugalingon ra gyapon. Mao nay tinuod. Ayaw gamitan ng rason nga siya manggod, mao nang di nako kapangalagad. No! Because Zacchaeus has more reasons than what we have sa pagpangalagad sa Ginoo. But that did not stop Zacchaeus. And so, unsay nahitabo sa kinabuhi? In Luke chapter 19, verse 9, insayon sa atong Ginoo, Zacchaeus, because you have decided to serve me. Zacchaeus, sa kadaghang obstacles sa imong kinabuhi, gibabagan ka sa ubang tao, nga di ka makaduol sa akua. Naningkamot ka nga mag-una, dagan para maunhan, maabtan ko nimi pero gyapon na himo. But that did not stop you. Nisaka pagyug ka sa kahoy para lang kunin mo makita. Sayon ni Jesus Christ in verse 9, and Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for so much as he also is a son of Abraham. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Question is, kisa may wala nang inahanglan diri nga luwason sa atong Ginoo. Kitang tanan. Another question, kinsa man
Ang makasiguro siyang kaugalingon, di na gid siya masaag sa dagan sa kinabuhi. Walay maka-assure ana. Pero atong ginoingon siya, I am always here to save you. I am always here to give you direction. Just continue to glorify my name, to serve me, no matter how many obstacles sa imuhang kinabuhi. Just continue. Magampo ta. Labing balaan ug langit nun nga amahan. Salamat Lord sa kinabuhi ni Zacchaeus that made us realize nga ang pagpangalagad, ang makapugong dili ang ubang tao, ang makapadiscourage dili ang ubang tao, but ang among kaugalingon. Amahan, salamat sa kinabuhi ni Zacchaeus nga iyang gipakita sa amua nga maskin unsa pa kadaotan yang gihimo sa unang panahon, that he decided to commit to serve you, to trust in you. Nga ikaw iyang kalipay sa tanang higayon sa matagadlaw nga tanan. Na may mga pagpugong na ay obstacles, but Lord, that did not stop him. And Lord, help us to do the same. Sama sa motivation, sa inspiration nga na kay Zacchaeus. Nga magpadayon kami sa pagpangalagad, paghimaya sa imong ngalan. Nga walay rason, makapugong. But Lord, dasiga kami, despite sa mga kabugaton nga nakanamo. Amahan, ikaw usab tandog sa matag usa ka namo na kay balay ikaw Lord sa among mga tagsa-tagsa ka mga kabugaton sa kinabuhi. Problema sa finances, problema sa panlawas, problema sa trabaho, nagkalain-lain nga kabugaton. Lord, as what you have promised us, and as what you have reminded us in the book of James, nga among itugyan ni diya kanimo para kami magpadayon sa pagpangalagad ug himaya sa imong ngalan. Amahan, help us to always be humble, be patient, and always have this enthusiasm nga dili ma-discourage sa pagpangalagad kanimo. Amahan, once again, salamat sa kinabuhi ni Zacchaeus ug akong pagampo nga himuna mo siyang inspiration, not in a negative way, but in a positive way to glorify your name. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus ug ang gagahom sa balan nga Espiritu Santo. Amen. Amen. O sa tuang pagpadayon sa pagkuha sa tuang tithes and offering, akong gihangyo si Brad Ril o si Brad Joseph sa pagkuha sa tuang tithes and offering. Ug akong gihangyo si Brad Ril sa pag-pray.
mawasa sa mga. Pero isa pa man sa rest of the day na pinatawin manatali ito mga manangin sa mga kamutin. Jesus name we pray. Amen. Ugalang sa to ang closing hymn, Onward, Christian Soldier. Verse 1, ready, sing. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before, Christ the royal master, onward together, His Father goes. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. Satan's will flee. On them Christian soldiers on to victory. His foundations given at the birth of grace. Brothers, lift your voices, not your anthems raise. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on. Amen. Ugap ni hatag balik kay Pastor. Ug sa katapusan akong gihangi ang tanan sa pagpanindog. And for this week di na to kalimtan suportahan na ato ang bagong live streaming nga pagadadon ni Brother Christopher sa yan na siya later on sa schedule as devotional in every day sa ato ang live streaming. So maybe tomorrow I will announce it. Coordinate pa ko kay Brother Christopher. Then pag turnover usab no sa mga gamit para sa setup sa atong live streaming. So I am also praying no dili lang kay Brother Christopher but ang tibok Villa Crucis family suportahin ninyo kini nga buluhaton usab nga gihatag sa kay Brother Christopher. We will do this as a family no and I know nga ang pagpanalangin usab sa Ginoo dili lang kay tata apan sa katibukan nga panimalay. Okay? Sa katapusan for our closing prayer, akong tawagon si Brother Christopher para pagsarado sa atong serbisyo o sa closing prayer as well. Sige, mag-ampo ta. Gracious Heavenly Father, Lord God, salamat Ginoo sa imong mensahe nga imong gipaabot kanamo under kay Pastor Jan. Salamat kay Ginoo kay ikaw naghatag kanamo og kalinaw. Salamat Lord sa ministry nga imong gibilin dinhi sa iwa. Lord, I pray nga amo ning suportahan, paluyuhan Ginoo. Kay dili ni namo ministry Ginoo kun dili imuha ning buluhaton nga imong gibilin kanamo. Lord, salamat kaayo sa imong pulong nga among nakaon, malipayon kami Ginoo. Karon tungod kay kompleto ang imong gipakaon sa among kalag. Lord, i-bless ang matag isa nga nadinhi karon. We pray Lord nga amo ang desire nga mag-faithful nga mga lagad kanimo in these last days. Tungod kay nasayod kami Lord nga dili basta-basta amo ang gitubang na enemy. Tungod kay si Satan mas bright pa kanamo pero salamat sa Ginoo nga naa ka sa among kasing-kasing nga mas maayo, mas greater pa kay ni Satan Lord. Salamat kayo Ginoo sa buluhaton
nga natapos o bulag-bulaga kami sa kalipay tungod kay imong gitagbo ang pagkaon sa among kalag. So karon nga buntag among ibalik ang dungog ug ang himaya in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.